channel, Walin Alex YouTube channel. Kung ba pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe, designing bell, para lagi kayo updated sa aming mga video. Okay, magandang araw po sa inyo lahat, mga kastig. So, ngayong araw po ito, bubuo po tayo ng isang tutorial about sa new version ko ng Bolt Action, mga kastig. So, bago natin simulan ito, pakikita ko muna sa inyo lahat po ng ating kakailanganin na materyales sa pagbuo po ng Bolt Action. So, mga kastig, ito, 5 pirasong coupling na may sukat na 20 mm at isa pong female adapter na may sukat na 20 mm din. Male adapter na may sukat na 20 mm. At dalawa pong PVC 520 na may sukat po siya na pinutol ko na 1 inch na kastig. At isa pong elbow na 25 mm. So, pwede po tayo makastig na PVC 520 na ang sukat po nito, mga kastig, ito po ang sukat niya, 1 feet and 2 inches, mga kastig. So, mga kastig, kung napapansin nyo, may mga nakapasok na siyang coupling, 20 mm, para hindi na po masyadong maba ang ating video, yung ating pong ano. So, ito po ang sukat niya, mga kastig. Mula sa dulo po yan, ang sukat po nito ay 5 inches. Ayan po, mula sa unahan. Tapos, ang sukat po itong pinakakanal. Itong pinakakanal na po ito na aking binutas ay 4 inches po, mga kastig. Ay po, 4 inches. At mula dito po, sa una na to, ang sukat po nito ay 5 inches, mga kastig. Ay po, mga kastig, 5 inches. So, ito po yan, mga kastig. So, sukat po niya, 4 inches, mga kastig. Kung napapansin nyo, may uka na siya. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano po siya kumbaga ginawa ng kanal para dito sa ating pong pinakakasahan. Ito po yung magdadala. Ito po yung sabi ko sa inyo version ko na maganda, na matibay, na hindi po tatalsik, mga kastig. Kasya-kasya po yan. Gagawa lang po kayo dito, nakakasya lang po ito. Itong pinakadulo nito. Yan po yan. Kasya po yan. Kung napapansin nyo, meron po tayong bilog. Ito po yan, mga kastig. Itong malapad na to. Ito po yan. Ginawa ko po siya ng bilog. Tapos, meron po akong pinakabilog na ganito. Sinakpalan ko siya ng ganitong pabilog na bilog din. Nakasya yung pinaka 1/2 nating full curtain sa loob. Na magsisilbing siya yung kakapit sa loob para magdaro siya sa loob. So, ito po yung kastig. Napakatibay po nito. Basta maganda lang po yung pagkakasetup. Yung po inyong pagkakagawa. So, simulan na po natin, mga kastig. So, ito, nakita nyo, makasig may butas na po siya. Ayan. May butas na siya. Kasya po rito yung bolitas. Tapos, ang karugtong po nito, mga kastig, meron po tayong full curtain na 20 mm. Ito po yan. Ang sukat po nito, mga kastig, ayan po siya, 1 feet, 11 inches, mga kastig. So, dito po yan. Kinakabit po natin dito yan. Meron po tayong coupling. Ito po yan. Coupling po yan. Papasok po natin dito. Tapos ito, para magano po, lalagyan po natin ng tape. 20 mm din po ito, mga kastig. Manipis lang sa tignan. Kung ikukumpara dito sa PVC na 20 mm. So ito po yan. Lalagyan lang natin ng tape yan. Masking tape sa loob. Magdidikit po yan. So sukat po yan, mga kastig. Ito po. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. 2 feet po yan. 11 inches. Tapos po, mga kastig, meron po tayo, kailangan din po natin ng isang full curtain. Ito po yun, yung 1/2, mga kastig. Ang sukat po nito ay 3 feet po, mga kastig. 3 feet. Full curtain po yan, 1/2. Pagkatapos po, meron po tayong antenna element na ang sukat po nito ay 3 feet and 2 inches. Kasi po may pasobra, mga kastig, para po meron po tayo pahawakan dito kasi po iniikot natin to. Iniikot po natin yan pag nasa loob na po siya. Kasi meron na po siyang butas. Natin siya katulad itong full coating. So, mga kastig, kung napapansin nyo, meron siyang mga butas. Ayan po yan. Ito po ilagay ng magnet. Saka ito po yung lagay ng magnet. Ito yung pinakalagay ng bulitas. So ito, mga kastig, ipapasok po natin ito rito.
lalagyan po natin ng tape para magkasya po yan. So gagawin na po natin mga kastig. Saka po dadako tayo doon sa iba pa. Iba pa ano. Lalagyan po muna natin ng tape mga kastig. So mga kastig, ganyan po kastig. Dito lang po natin, dito sa dulo. So ito, mapapansin nyo, ito po yung 3 feet. Nasabi siya, ito po yung hawakan lang, kaya may sobra siya. So papakita ko sa inyo mga kastig, kapasok po natin sa loob. Ayan, yung po purpose niya, kaya may sobra siya. Tapo natin yung mga kastig. Kasi kung napapansin nyo, meron siya butas dito. Hindi ko na po siya pinakita sa inyo, nabubutasin ko ng barena. Dahil masyado po haba ating video. So ayan po yan mga kastig. Ang sukat po ito mula dito sa pinaka-dulo nito. Ito po, hindi po talaga yan ang sukat niya. Yan ipuputulin po natin, pinalampas ko lang po yan. So pinakasukat lang po niyan, ito pong pinaka-dulo ng ating pole courting. Ayan po yan. Ayan po, sukat yan. Bali, sukat po, pwede po siyang 1 inch lang mga kastig ang haba. Pwede siya lumampas ng 1 inch mga kastig. Pero pinakabutas niya, 1 inch siya, kasama yung pinakabutas niya mga kastig. Ayan po nga haba niya mula sa butas hanggang dito sa dulo. Ayan. So, gagawin natin mga kastig. Napapansin nyo, ito sobra po tayo. Pero pinaka-finish po niyan, puputulin po yan. 3 feet din po yan. So, bubunot, ang purpose po nito mga kastig, kaya po meron siyang ganito. Para maipit ko po, kasi para dito po yan. Mahirap po tayo pag hindi po natin pinasobrahan. So, pag naayos natin, ikakat natin yan, 3 feet din po yan. Same po nitong pole curtain na 1/2. So, bubunutin po natin mga kastig para lagyan po ng magnet. Yung po dalawang butas na aking pubinutas dyan sa element na yan. So ayun po mga kastig, binunot natin yung pole curtain na 1/2 dito sa antena. So kaya natin binunot yan para lagyan po ng magnet. Ito pong butas na to, magkabila po yan mga kastig. Magkabila, lalagyan po natin ng magnet yan. So ito mga kastig, ito po yung ating lalagyan ng super glue. Ayan po yung magnet. Lalagyan po palibot niyan. So after po niya mga kasig, lalagyan po natin ng PVC powder para po mabilis siyang magdikit. Saka bukod doon, para tumibay po, mas matibay yung kanyang kapit. Ito po yan mga kasig. Ayan mga kasig, nagawin natin ang super glue. Kailan po talaga matibay yan. Kakasya po yan sa pole curtain natin na 1/2. Siguro iba magtataka ba't kakasya siya kasi napakaliit ng pole curtain na 1/2. So ang pinaka-discarte po niya mga kastig, yan po yung aking ginagamitan ng grinder. Mga kastig, para siya yung new piece, para siya magkasya. Patutuy lang po natin yan mga kastig. So isunod po natin lalagyan, ito na po kabila. Okay, sunod po natin ito. Ito isang magnet. Ayan. Medyo talagang napakabusin sila pong paggawa nitong ating bolt action. So, konting tiyaga lang po mga kastig. Talagang mahirap, mabutiting po siya. Hindi po ganun kadali. So, mga kastig, ayan po, nilagyan na natin ng super glue. Medyo basa pa po siya. Kaya hintayin natin siyang medyo matuyo bago po natin siya grinder para magkasya di sa pole curtain na 1/2. Patutuyin po muna natin siya, mga kastig. Okay mga kastig, ito yung aking ginawang yung lagay nating magnet, mga kastig. So ang gagawin natin dito mga kastig, mapapansin nyo hindi siya kasya sa pole curtain na 1/2. Ito pong hakapit kong to, pole curtain po to na 1/2. So hindi po siya kasya. Kaya ang gagawin po natin dito, i-grinder ko po mga kastig para magkasya po siya. Ito po yan. Okay mga kastig, ito yung yung aking grinder ko para nipis siya para magkasya rito sa pole curtain natin. So papasok na natin siya rito sa loob mga kastig. Ay po ang kabuuan yan. Ito, kanya po ka-posisi po pag po ng bolt action. Yan nakakastig.
Kasi kasya siya. Ayan. Dapat po ganyan, kasya lang po siya. Ito po yung purpose niya, kaya po siya mahaba. Yan po purpose niya, para may ikot natin itong antena rito. So ito po, makita nyo yan, wala pong ano yan. Yan po ipuputulin natin. Pwede rin pong hindi rin putulin, lagyan din po natin ng masking tape to. Pagpasok kasama na rin po. Pwede hindi na rin po yan mga kastig. So ito yan, ipasok na po natin mga kastig. So lalagyan po natin ito ng super glue. Mga kastig, ito na, ipasok na natin. Yung pinaka-antena niya sa 1/2 na full coating. Testing natin. Siyempre, bago po natin i-set up to, ipasok sa pinaka-barrel, tingnan natin kung kasya po yung bulitas na 560 ang sukat. So, ayan, medyo, ano lang po siya, mga kastig, medyo maskip, pero kasya po yan. Ayan po yan, mga kastig. Pasok po sa loob. Ayan. Wala po problema yan. Medyo tutulak lang natin ng konti yung bulitas, pero pasok na po yan. Ayan po yan. Pasok po yan sa loob. Po tayo dito sa pinaka full coating at doon sa antena, may butas na rin po siya para doon sa lagay ng bulitas. So susunod po natin mga kastig. Ito po yung sinasabi ko sa inyo 3/4 na full coating. Ayan mga kastig, 3/4 po to. So mga kastig, kung napapansin nyo, papasok po to rito. Ganon din po ang haba nito. Ayan po ang haba niya. Kung ano po ang haba nito, ganon din po ang haba nitong full coating na 3/4. So ipapasok na po natin sa loob. Yan, ganyan po yan mga kastig. Okay. So, kita nyo siya, tapat siya sa loob. Tatapat po natin siya. So, ito na po, mga kastig. Ito, hindi ko na po susukatin to. Basta po anong sukat po nitong pinakadulo nito, mula unahan, at yung butas, nakatapat po riyan. Ganyan po sukat niya. Mga kastig. Okay. Bigyan po ulitin natin ang tamang sukat. Ayan po, sukat yan. 5 inches po mga kastig. Mula doon sa unahan. Ayan po, 5 inches. Ayan mga kastig. At ito po, mga kastig, meron po tayo pinutol na 3/4 din po ito mga kastig. Ang sukat po nito mga kastig ay 9 inches. So mga kastig, ipapasok po natin ito rito. Ganito po sistema niyan. Natin po new version na bolt action. Ayan po yan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kastig na kulay itim. Ito po yung nasa aking nasa baril po ito, nasa dulo ng baril. Ito po yun. Naniligan ko po siya ng pinaka para ring. Ito po yan. So ginawa ko po siya ng para ring dito para pag bumangga dito, yung pressure ng hangin dito sa pinaka-lock, hindi po siya matitinag. So ito po yan, lalagay po natin sa loob. Ayan. Ayan po yan, mga kasig. Tignan nyo pong buti. Pinagigitnaan po siya ng 5 inches na full coating na 3/4 at saka nito pong 9 inches na 3/4 na full coating. Nakaganyan po yan, mga kastig. Saka po natin ipapasok ito sa loob. Pero siyempre mga kastig, i-detail ko lang sa inyo, bago po natin ipasok po sa loob, nilalagyan din po ito ng masking tape hanggang magkasya po rito sa 3/4 na to. Mga kastig. Ipapasok ko lang po sa inyo para may demo ko lang po mga kastig. Ayan po yan. So ganito po yan, mga kastig. Papakita ko muna sa inyo para klaro po. Ayan. Nasunod na po yung pinaka niya, yung 3/4 niya. Yan lang po ang iniwan ko sa loob. So, ganyan po yan. Ilayin po natin ito sa loob. Ayan. Ayan po yan. Ayan po mga kastig, kita nyo. Pasok na siya sa loob, nakatapat na. Mga kastig. Kaklaro ko lang sa inyo, hilahin ko ulit. Pagkahila natin yung mga kastig, saka natin ito ipapasok sa loob. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na matibay, na kahit siya malakas ang pressure niya, hindi siya tatalsik. Kasi nakaya po siya sa loob mismo. Nitong ating pinaka full coating na 1/2. Ayan mga kastig. Nasa loob po yan. Ayan. Ayan po yan, sistema niya. Tapos saka po ipapasok itong ating 3/4 na full coating sa loob. Para siya yung pinaka babangga, pinagigitnaan siya. Ayan po yan. So ayan po yan mga kastig. Nasa loob po yan. So ang gagawin natin mga kastig, bubulutin ulit natin siya para pakita ko siya actual na nilalagyan ko siya ng tape kung paano siya ginagawa. Hilahin ko po ulit.
So ito mga kastig, ito ilalagay natin. Ito yung 1/2 mga kastig. 1/2 to. Ko. Ito yung 3/4. So lalagyan na po natin ang masking tape yan. Para kita nyo. So mga kastig ito na. Tapos siya. So gagawin natin dito mga kastig. Ay, lalagyan natin siya ng super glue. Mga kastig, lagyan natin ng mga bawat masking tape na ating ilagay. Ayan. Saka po natin ipapasok to. Ito 3/4 na full coating. Ayan. Ito po yung pinapasok ko ito. Ito po yung mga kastig yung 1/2. Ayan po. Sakto po yan. Kaya sasakto po natin doon sa pinakabutas. Ayan po yan mga kastig. Ayan. Makapasok po siya sa loob. Okay mga kastig, ipasok na natin. Ito mga palibot ito, lalagyan din natin ng super glue. Para hindi kumalas yung pinakano. Pero hindi po kakalas yan dahil marami po siyang nilagay na masking tape sa bawat ito nasasakupan itong 5 inches na 3/4 mga kastig. Lagyan din natin ito. Okay lang yan, kastig. Kahit lampas siya, itong dulo, walang problema yan. Kahit lampas siya, kahit ipantay nyo, okay lang din. Okay? Mga kastig, nakapasok na siya sa loob. So, ito naman isusunod natin. Pero bago natin siya ipasok sa loob, siyempre, kailangan lagyan din natin sila masking tape. Nakakasya mismo. Dito sa mismong ginawa kong pinaka. Ito po yun. Yung sa barel. Mga kastig. Yan po yan. So, ginawa ko lang siya ring. Ito po yan. Ito po to. Yan po yan. Kaya, diskarte lang po kailangan. Kaya, gagawa natin ang paraan. Sabihin, pag may ginagawa tayong mga bagay, dapat pag-iisipan din natin kung ano yung pwede natin gawin kumbaga, yung diskarte kung paano natin gawa ng paraan. Para tuwibay po yung gagawin natin version na bolt action. So, mga kastig, ito yan. Lagyan po natin ng tape. Talaga yung, ito po, yung pinakakasa niya. Ito po tayo gagawa. Okay. Okay, lalagyan na po natin mga kastig ng tape. Medyo malapad lang siya. Kung ikukumpara din sa isa. So, ito na po yun. Papasok natin dito sa loob. Susukat natin. Bago na siya set up sa loob. Bago natin siya, sabihin, bago po natin siya i-set up dito sa loob. Sa pinaka-PVC niya. Yung kanyang bolt action. Yung pinaka-housing niya. So, ito yan. Kasi siya, mga kastig. So, isusunod naman natin dyan, mga kastig. Ipapasok natin siya. Ayan po yan. Kakasin natin dito yan. So, gagawin natin dyan ay papasok na po natin siya dito sa loob. Ayan. Klaro-klaro po yan, mga kastig. Ito po yung full coating na 1/2. Ito po yung 3/4. So, ito po yung tape, masking tape na pinasok natin. Para dito po. Ayan. Okay, papasok na po natin, mga kastig. Ayan. So, ayan po, mga kastig. Kita natin yung butas. Ayan. Ayan po yan, ha. Okay. Para klaro po yan, mga kastig. Ayan. Nilapas ko ulit. Saka po natin papasok to. Sa loob. Ayan po yan. Saka po natin siya papasok sa loob. Ayan po, mga kastig. Ayan. Kita nyo po siya. Ayan po siya. Nakalo na po siya. Ayan. Ayan po yan. Okay, so mga kastig, ito yan. Ganyan yan. Sige nyo, napapasin nyo. Ito yung pinakakasahan niya, no? Ikakasakong ganyan siya. Tapos ganyan yung butas. Sakto siya rin sa pinakabutas sa lagayan. O, kakasakulin ganyan. Ito mga kastig, nakapasok siya. Nakatapat na siya ron. Tapos ito yung yung lock niya. So, gagawin natin dyan, mga kastig. Dito papasok itong kabila. Ito yung 3/4 din siya. Di ba may 3/4 dito na 5 inches? So, ito naman yung
Full curtain na ano, 9 inches siya. Pagkatapos papasok natin siya dito. 3/4 siya na full curtain. Papasok natin dito sa loob para siya yung mag-iipit dito sa kabila. Ayan siya, oh. Kabila niya. Pero bago natin gawin yan, lalagyan muna natin ng ano to, tawag dito. Pinaka-kanal, itong yung dulo niya. Ito pinaka ano niya, yung katawan ng 1/2. Lalagyan po natin ng masking tape yan. Ayan mga kastigo, lalagyan natin ng ganyan. So, susukatin muna natin. Lagi natin susukatin dapat. Ayan. Lagi natin susukatin kung kasi na siya. Pag kasi na siya, pwede na siya naman. Lagyan po natin ng pwede na po siya lagyan ng full coating. So, sukat ulit natin. So, mga kastig, talagang kung yung ECP, talagang napakahirap po kumuha ng bolt action. Masyado po mapusisi siya. Nakasya na po siya. So, lalagay po tayo yan. Bali, ilalagay po natin ay hanggang dito. Sakto po siya. Yan. Isa po rito, saka isa doon. Lalagyan po ulit natin to. Ano po yan? Okay. Ito po yung pangalawang lagyan natin na full coating. Sukatin po ulit natin to. Pass natin to 3/4. Ayan. Medyo okay naman po siya. Tanggalin ulit natin. Lagyan po ulit tayo ng isa pa rito. Para matibay po yung pinaka-guide niya. Para hindi po siya mag-wiggle sa loob. Okay, lalagyan na po natin ng ano. Lalagyan na po natin ng super glue. Ito pong mga tape na. Ito masking tape. Lahat po yan. Para makapit po yan. Dagdag suporta po yan para dito po sa ating nilalagay nating bolt action. So ipapasok po natin dito, kung natatandaan nyo po, ito pong ating full coating na 3/4. So ipapasok po natin dito sa loob. Ito po pinapasukan natin to. Ito po yung 1/2. So nilagyan lang po natin ng tape para magkasya po itong 3/4 na full coating sa loob. Pumakastig. Yan po yan. Pagbangga po niya, pasok na po yan. Bigpit po yan. So itila po natin matuyo mga kastig. Makikita nyo po yung magiging resulta po niyan. So ayan po yan mga kastig. Kung makikita nyo. Ayan, ganyan po siya. Pagkakasa. Matibay po yan. Tapos pakita nyo po yan, eksakto lang siya rito. Ito po yung pinakalagay ng bulitas. Ayan po yan. Ito po yung bulitas na nilalagay rito. So kita nyo mga kastig. Pag ikinakasang ganyan, ayan po yan. Pag kinakasang ganyan, ito pinakalock niyan. Ayan po yan. So pagkatapos po niyan, pag kinakasa natin, ipapagano siya, paglalagyan ng bala, paglalagyan po ng bala, pag gano'n natin sa loob, pagtulak po niyan, automatic po yan, mga kastig. Ayan po yan, yung pinakabutas lagayan. So mga kastig, meron po tayong ginawang yung pinakalagayan. Ito po yan. Ito po nilagay natin dito. Ito po yung ilalagay natin dito. Pero hindi po ibig sabihin, papaklas po yan. Kasi ang palit tatamang, dati po kasi ang ginagawa natin makastig kung natatandaan nyo. Ito lang po yung pinapatong natin kung natatandaan nyo. So pag yung pressure, pag ginagamit natin siya, ito yung tumatama yung sa lock. So nangyayari po mga kastig, tumatalsik kasi siya po yung bumabangga. Pero ito po, hindi po siya tatalsik kasi meron po siyang suporta rito. Iniipit po siya ng ito, iniipit po ng full coating na 3/4 at ganoon din po itong kabila, 3/4 din po yan. Iniipit siya. So, ang mangyayari po niya, hindi po siya tatalsik. Kumbaga, ito lang po yung dagdag suporta para dito, para sa Pero hindi po siya babaklas, mga kastig. So, ganyan yan, mga kastig. Papasok natin ganyan. Ayan po yan. Ayan. Ganyan po yan. Tapos saka po ito papasok din sa loob, mga kastig. Hindi lang po natin pa gawa ng hindi pa po siya nakasetup. Pero, pag ipapasok po natin, mga kastig, ayan po yan. Lagayan po ng bala. Diretso po yan, yan po yan. So, gagawin po natin, mga kastig, tuturo pa rin sa inyo kung paano yung pagkabit ito. So, ayan, nakakabit na po yan, mga kastig. Ayan siya. Ayan yung barrel niya. Klaro po yan. Tapos, mga kastig, ito po, kung nakikita nyo,
papasok po natin, ito po yun eh. Ito po yung Paul Cortain na 20 mm. So na meron pong nakapasok dito yan. Ito po yung coupling na nakapasok dito. Para po maging maganda po yung kanyang direksyon nitong tubo. Lalagyan po natin siya ng Paul Cortain na 3/4 ng kahit ano po size siya na puto, kahit po 3 inches, 4 inches, pwede po yan. Kaya dito, ang pinaka-importante po dito, mga casting, yung pong mahaba na Paul Cortain. Dito po. Dapat po mahaba yan. Hindi po pwede mixi yan. Kasi, mamaya tuturo ko po sa inyo, malalaman niyo po yan kung bakit po kailangan mahaba yan. So, ito po ganyan gagawin natin. Lalagyan ko po muna din po muna ito ng masking tape, mga casting, bago ko ipasok yung barrel na 20 mm na Paul Cortain. Para dito po sa ating pinaka 1/2 na Paul Cortain. So, lagyan po muna natin ng masking tape. Ito po mga casting, kung napapansin nyo, naglalagay ulit tayo ng tape. Papasok po ulit natin yung 3/4. Ayan. Pagkasya na po siya, saka po natin siya ipapasok. Okay, okay na po yan. Medyo sa kalkula ko, okay na siya. Pasok na po siya, yan mga casting. Ito po kasi yung mag-guide sa loob ng pinaka, ito po. Ayan. So mga casting, maglalagay naman tayo dito naman sa kabila naman. Kabila din. Hindi po pwede, hindi po lalagyan to mga casting. Isa po to sa magpapatibay doon po sa ating barrel na 20 mm na Paul Cortain. Okay, mga casting, lagyan natin itong lagyan po natin ito ng super glue. Ayan. Ayan po. So, saka po natin papasok po. Kahit ano po size nito. Kahit ano po size nito, 3/4 na to. Kahit po 4 inches, ilagay natin dito, mas maganda. Kahit 5, pwede po mga casting. Wala po problema yan. Mas maganda po kung mas mahaba pa. So, ayan po yung mga casting. Ayan. Pasok po natin siya. Kailangan may pasok natin yung magamit yung kanya pong super glue para mas matipid. So, yan po yung mga casting. Susunod po natin itong isa. Itong kabila. So, gagawin natin dito. Lalagyan din po natin ng super glue. Ito pong pinaka masking tape na lalagyan natin. Kung mapapansin nyo mga casting, malaki po yung ating pong Paul Cortain na 3/4 na ilagay po rito. Meron pong purpose yan. Makikita nyo po mamaya. So, ipapasok na po natin itong Paul Cortain na to na 3/4. Ayan. Makita nyo po yung purpose niya kung bakit po siya malaki. Mahaba. Ayan po. Medyo sobra po yung kanyang ayan. Ayan po mga casting. Okay, casting ito. Mga casting, ito po yan. Mapapansin nyo, meron po siyang maraming dalawa pong bali 3/4 po yan. So mga casting, yun po yung sinasabi ko, kahit po siya 5 inches, 4 inches, huwag lang po dito, importante po tumahaba. Kung 5 inches, mas maganda po. So, linisin na po natin itong mga palate para maganda po yung wala pa siyang, hindi po siya mahirapang pumasok. Hindi siya kikis-kis doon sa pinaka po, yung pinaka Paul Cortain na ipapasok po dito yung pinaka barrel na 20 mm. Talaga lang pong mabusisi po paggawa na ito, mga casting. Napakahirap po talaga. Mabusisi. Pag hindi po kayo maulido, madiskarte, hindi po kayo makakagawa ng ganito. So ito po yan, casting, ito po yung purpose niyan. Nagpasok po yan dito sa loob. So, hindi po magwiwigay yan sa loob, mga casting. Ito po yan, papasok po natin to. Ito po ito po, papasok po natin to. Ito po pinaka coupling niya na 20 mm. So, ganyan po yan, mga casting, papasok po natin sa loob. So, susunod po natin to. Ito po, mga casting, lalagyan na po natin ng tape. Ayan po, lagyan po natin ng tape. Masking tape. Ayan. Po, lagyan natin sa dulo.
Okay, ito, pasok na po natin itong, itong Paul Corte na 20 mm. Nakakastig, ayan po yan. Ito po yan, pasok sa pinaka-dugtungan. Ayan po yung dugtungan niya. Ayan, nakakastig. So, ayan, makakastig ko, napapansin nyo. Ayan siya. Hindi po siya ganun kahirap. Ayan po yan. Ito, bumabangga po siya. Ito po, pa po siya. Ito, sinasabi sa inyo ito. Papakita ko po sa inyo para inyo pong makita yung kabuuan kung bakit Yan. So mga kastig, ito yan. Dito yan. Kung napapansin nyo po, meron po tayong PVC pipe na 20 mm. So dito yan ang kastig. Dito yan. Pag ipinasok po natin dito yan, saktong-sakto po yan. So yung magiging takbo po ng kanyang yung kanya po papakita po sa inyo. Ito po yan. Pag pinasok po rito yan, yung inyong po barrel, nakadiretso lang po siya. Hindi po siya nakatungo. Kasi gawa po nito. Yan po pa po siya kaya sobra siya ng pass. So ito po yan. Pagka-pass po niya, mga kasig, ito yan. Gagawin lang po natin, medyo itong mga palabi, gagawin lang po natin, parang padudulas lang po natin ng konti. Medyo gagawin natin dito, tatanggalin po natin ito, yung mga matatalas dito, para maging maganda po yung daloy nung pinaka natin, yung 3/4 na gamit natin, para hindi siya papangga. Pasok agad siya sa loob. So ito po yan, ganyan. Ito po yan mga kastig. Kasi ito po yung dulo, yung pinakadulo ng ayan po yan. So kung napapansin nyo, yung sobra, hindi po yan. Kung napapansin, sinabi ko naman sa inyo, yung sobra na yan po yung hawakan. Puputulin po yan sa dulo. Yung sa pinakasukat niya na 3 feet. So lalagyan po natin tape yan dito yan. Nakastig. Lalagyan po natin para kita nyo. Okay mga kastig, ito na. Ito yung sinasabi sa inyo, yung dulo, yung pinaka 3 feet. So puputulin na natin yan. So kasi pag kayo gagamit, pag kayo maggamit ito, kailangan meron kayong gatong gamit. Okay, salamin. Para in case, protection po sa atin, yung matumatalsik, maproteksyonan po natin yung ating mga mata. Ayan. So nakasti, ganyan po yan. So nalagyan po natin ito. Ayan po yan. Pasok po natin dito. Ayan po yan. Nakasti, kung nakapansin nyo, ayan, nasa dulo, sa ano niya. Nasa dulo niya po, yung pinaka, Ayan po yan, mga kastig. Kung nakikita nyo, yan, saktong-sakto lang po siya. Medyo di ko pa naayos. Yan, gagawin po natin dyan. Tanggalin po natin yung pinaka Ayan, para pasok po, kita po yung pasok po yung kanyang bulitas sa loob. Ayan. Kaya wag po kayo mag-alala, tutungo po. Diretso po yan, mga kastig. Diretso po yan. Yung bala niyan, ito po yan. Hindi po siya nakatungo, hindi po itutungo. Gawa po nung pagkasapo niyan, ayan po yan, kita nyo. Tapos ito po, ang kasahan niya, nakakastig. Sakto, pag inano natin dito yan, pagkasa natin yan, sakto po yun. Ayan po yan. Ayan. Pag ito po yung pinakalak natin. So, kusod po natin, nakakastig, yung pong ito, ilalagay natin ito sa pinaka, dito po sa loob. Medyo, iniksi-iksi lang natin. Tapos ito po, ang kasahan niya, nakakastig. Sakto, pag inano natin dito yan, pagkasa natin yan, sakto po yun. Ayan po yan. Ayan. Pag ito po yung pinakalak natin. So, kusod po natin, nakakastig, yung pong ito, ilalagay natin ito sa pinaka, dito po sa loob. Mga kastig, ito gagawin natin dyan. Medyo, iniksi-iksi lang natin ang konti. Ayan. So, para dito po yan, mga kastig. Para dito po yan. Sa pinaka, So, hindi po matatanggal yan, mga kastig. Ididikit po natin dito yan. So, ito yung babangga dyan. Matibay po yan. Wala pong kasi ito po yung babangga dito sa pinaka
pinaka-lock niya. Ito po, depensa lang po to. Suporta lang yan. Ayan po yan. Matibay po, hindi po yan na babaklas. So, okay. Ito na po yung tornilyo na ipapasok natin sa loob. Medyo luma na siya. Pasok po natin sa loob. Ayan po yan. Pwede po palitan kung gusto nyo palitan ng ibang tornilyo. Pwede po yan. Nababaklas po siya. Ayan. Tapos, papasok po natin dito. Ayan. Ganyan po yan. So, ang gagawin po natin dyan, unang-una, lalagyan po na natin ng super glue. Ito pinakakabitan niya. Mamaya makita nyo po makikita nyo po yung ganda ng performance niya. Hindi po siya yung babaklas o anuman. Hindi po yan. Matibay po yan. Casting. Ayan. Ayan po yan. Okay. Ito po yan mga casting. Kanya po gagawin natin dyan. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan po yan. Medyo patutoy lang po natin na konti. Pagkatapos, pagkatuloy po yan, re-repatchy natin ng, ng super glue. Tapos lagyan po natin ng PVC powder. Patutoy lang po natin ng konti mga casting. Ito mga casting, lagyan natin yung mga singit-singit. Ayan. Yan na po ating gamit na napakatibay po yan. Tapos saka patakan po natin ng PVC powder. Ayan. Tapos ganun din po itong kabilang side. Lagyan natin yan. Matibay po yan. Hindi po yan katudiba na tatalsik. Ito hindi po to dahil maganda po pagkaka-setup po nito. Kaya po maganda po yung inyong pagkakagawa. Dahil kung hindi lang po maganda, useless din po gawa ninyo. Kasi dapat po talagang pulido yan. Kasi yung mga sigit-sigit po nito, magsisilbing dugtungan din po yan. Yung ating pong gamit na Evo Band na super glue, napakadikit po niya, kumbaga talagang maasahan yung kanyang performance. Talagang madikit po siya. Okay. Ayan po yan. Lalagyan po ulit natin yan. Okay, mga kaptig. Okay na siya. Ayan siya. Sige nyo. Magana siyang ikasa. Hindi siya basta yung pag ipinato tatalsik. Kasi may babangga. Ito yung babangga siya kanya. Ito pinaka ginawa kong ring sa loob. So ayan mga kastig. Oh. Napakaganda. Ito napansin nyo. Ito 3/4 po ito ha. 3/4. 3/4. Ito po 1/2 Paul Cortain. Ito Paul Cortain. At ito naman po ikakabit ko ay 20 mm na Paul Cortain. Ito po yan. Kasi papasok po natin. Ayan. Wala kapasin nyo mga kastig kayo. Ayan na po yan. Napakasimple. Napakatibay po niya. So ito po yung pinaka-body niya. Ito po yun, mga kastig. Sa dulo. Ito po yan. Kung nakapasin nyo po, mga kastig. Ayan po yan. Pinaka-dulo niya nasa dulo. Yun. Hindi ko pala po nalilinis yung pinaka-butas. Kasi hindi ako siya ng PVC powder para matibay yung dulo niya. So ayan po yan. Kasi ito po yung pinaka-body niya. Mga kastig. Ayan. Yan po yung pinaka-body niya. Ang kulang na lang po sa kanya, yung pump niya. At saka po yung kanyang yung mga iba pang materialis na dapat ay lagay. PVC ball valve, pump. So, PVC toy gun. Ayan po yan, plastic. Long barrel po siya. Kasi mas maganda po yung long barrel kaysa sa short barrel. Mas maganda po yung takbo ng kanyang banya. So, ito yan mga kastig. Ito po yan. Yan po, napakatibay. Ito, pwede natatagal po ito. Kung gusto nyo tanggalin, pwede po tanggalin at ipit siya. Pwede nyo po, gusto magpalit kayo ng barrel na pang jolly, pwede po yan. Baklasin nyo lang ito, tatagalin nyo lang po itong pinaka turilyo para hindi po sumangga rito magpipihit. So, pwede palitan ng jolly siya. Kung marble, ball lock siya ang gusto nyo. Ano po yan? Kastig, napakatibay yan. Ano pa mga kastig? Ito po yan. Kung napasin nyo po, ito po yung bagong gawa ko. So, napasin nyo, nandito si baba. Hindi po natin siya pwede ilagay dito. Hindi po natin siya pwede ilagay dito. Dahil kung dito po, alanganin yung pagsipat. Para medyo mahirapan yung ilagay natin. Kung dito po,
kampante tayo, komportable tayo kasi nandito siya. Sabay sipat, yung mata natin, eksakto lang po ito sa pinaka-barrel. Pag, ano yan, sakto lang po yan. Hindi po tayo hirap. Hindi ka pa dito nakalagay. Tapos ito yung pinaka-dulo niya. Tapos ito, mahirapan po tayo. Kasi dati ginagawa ko nandito. Yung dito po yun medyo hirap po. Pero okay lang po siya. Pero mas komportable po ito. Kaya po, napakagandang gamitin. Kasi eksakto yung dito niya, yung bat niya. Tapos yung mata mo, konsentrasyon doon sa pinaka-barrel. Komportable po siya. Ang daling itama. Ang sarap i-gamitin. Ayun po yan, mga kastik. Ayun po mga kastik, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, magyari po kayo mag-subscribe, like and share para lagi po updated sa aking mga videos pang mga gagawin. Yan po mga kastik, and God bless. Good day mga kastig! Welcome back sa aming YouTube channel, Wally and Alex YouTube channel. Kung ba pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe, hit the signing bell para lagi kayong updated sa mga videos.